Meron daw isang laro kung saan ang isang elevator ang magiging daan mo para makapasok sa ibang dimension. Pero ang larong ito ay base sa isang totoong pangyayari na sinasabing naganap sa Korea. Noong 2013, isang babaeng estudyante na nagngangalang Elisa Lam ang natagpuang walang buhay sa loob ng water tank sa rooftop ng Cecil Hotel sa Los Angeles. Ang kasong ito ay nanatiling misteryo, lalo na nang ilabas ang CCTV footage mula sa elevator ng hotel ilang araw bago siya mawala. Sa video, makikita si Elisa na tila may kausap o tinataguan sa labas ng elevator. Paulit-ulit siyang pumapasok at lumalabas, pinipindot ang iba't ibang mga buton. Pero ang pinto ng elevator ay hindi sumasara. Ang kanyang mga kilos ay erratic at tila siya ay natatakot. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis siya at doon lang biglang nagsara ang pinto ng elevator. Ang video na ito ang naging inspirasyon para sa tinatawag na Elevator to Another World game o ang Elevator Game. Sinasabing ang mga kakaibang kilos ni Elisa ay kahalintulad sa mga hakbang para laruin ito. Interesado ka bang malaman kung paano laruin? Pues, pakinggan mong mabuti. Ang kailangan mo lang ay isang building na may 10 palapag o higit pa at isang elevator. Kailangan mo ring mag-isa. Simple lang, di ba? Pero ang mga susunod na hakbang ang magpapasya ng iyong kapalaran. Una, sumakay ka ng elevator mula sa first floor. Kapag nasa loob ka na, pindutin mo ang mga buton sa ganitong pagkakasunod-sunod. 4th floor, 2nd floor, 6th floor, 2nd floor, 10th floor. Huwag kang lalabas ng elevator sa bawat palapag na hihintuan nyo. Kung may ibang taong sasakay, kailangan mong ulitin ang proseso mula sa simula. Dapat ikaw lang ang nasa loob. Pagdating mo sa 10th floor, pindutin mo naman ang buton para sa 5th floor. Kapag nasa 5th floor ka na, may isang babae na posibleng pumasok sa elevator. Mahalaga ito. Huwag mo siyang kakausapin. Huwag mo siyang titingnan. Magkunwari kang hindi mo siya nakikita. Sinasabi na ang babaeng ito ay hindi tao. Siya ang magiging susi mo o ang magiging katapusan mo. Matapos siyang pumasok, pindutin mo ang buton para sa first floor. Imbis na bumaba, ang elevator ay aakyat pataas papunta sa 10th floor. Ito ang hudyat na nagtagumpay ka. Habang paakyat, malaya ka ng gumalaw, pero tandaan, huwag na huwag mo pa rin kakausapin o titingnan ang kasama mo. Kapag bumukas ang pinto sa 10th floor, hindi mo makikita ang pamilyar na itsura nito. Sa halip isang ibang mundo ang bubungad sa iyo. Sabi nila, ang tanging makikita mo sa labas ng bintana ay isang pulang krus. Ikaw lang ang nag-iisang tao doon. Ang babae ay magtatanong, saan ka pupunta? Ito ang iyong huling pagkakataon para umatras. Huwag mo siyang sasagutin. Kung magpasya kang bumaba at tuklasin ang lugar na iyon, congratulations, nakapasok ka na sa ibang dimensyon. Pero paano ka babalik? Para makabalik, kailangan mong gamitin ang parehong elevator na sinakyan mo. Kailangan mong balikan ang mga hakbang na ginawa mo kanina, pero pabaliktad. Mula sa 10th floor, pindutin mo ang 2nd floor, tapos 6th floor, tapos 2nd floor, tapos 4th floor, at sa huli, ang 1st floor. Pagdating mo sa 5th floor, pindutin mo ang 10th floor. Pagdating sa 10th floor, pindutin mo ang 1st floor. Kung tama ang ginawa mo, dapat ay bababa na ang elevator. Kapag bumukas ang pinto sa 1st floor, suriin mong mabuti ang paligid. Siguraduhin mong nasa tamang mundo ka na bago ka lumabas. Kung may kahit anong kakaiba, ulitin mo ang proseso hanggang sa makabalik ka. Pero teka, may mga babala. May mga pagkakataon daw na habang papunta sa 10th floor, bigla ka na lang mawawalan ng malay. Pagkagising mo, nasa sarili mo ng bahay. Pero huwag kang magpapakasiguro. Tingnan mong maigi ang paligid. Baka hindi ito ang tahanan na alam mo. May mga nagsasabi na kahit nakabalik ka na raw, tila may sumusunod pa rin sa iyo mula sa kabilang mundo.
May isang kwento tungkol sa isang grupo ng mga estudyante sa Korea na sinubukan ang larong ito. Para mas exciting, nag-livestream pa sila. Sinunod nila ang bawat hakbang. Pumasok sila sa elevator, pinindot ang 4, 2, 6, 2, 10. Pagdating sa 5th floor, wala namang babaeng pumasok. Medyo nadismaya sila, pero pinindot pa rin nila ang 1st floor. At tulad ng inaasahan, umakyat ang elevator papuntang 10th floor. Nagsigawan sila sa tuwa nang bumukas ang pinto, madilim ang lahat, patay ang ilaw sa buong palapag. Ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa kanilang mga cellphone. Sa dulo ng hallway, may bintana. At sa labas nito, isang malaking kumikinang na pulang krus. Natakot sila. Nagpasya silang bumalik na. Pero habang sinasara ang pinto ng elevator, may narinig silang kaluskos. May anino silang nakita na papalapit. Nagpanik sila. Halos hindi nila mapindot ang mga tamang buton. Ang livestream biglang naputol. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. May mga nagsasabi na nakabalik sila pero hindi na sila pareho. May mga nagsasabi rin na natrap na sila sa kabilang mundo magpakailanman. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kapanganib ang pagsubok sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang elevator game, bagamat nagsimula sa isang trahedya, ay naging isang urban legend na patuloy na bumibihag sa imahinasyon at takot ng marami. Ang tanong ngayon, kung ikaw ay nasa isang gusali na may 10 palapag, mag-isa sa gabi, at nasa harap ka ng elevator, susubukan mo ba? Handa ka bang isugal ang lahat para lang masilayan kung ano ang nasa kabilang panig? Tandaan mo, kapag binuksan mo na ang pinto, baka hindi mo na ito maisara pa. Kaya sa susunod na sasakay ka ng elevator, baka maisip mo ang kwentong ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at gusto nyo pa ng mga katulad nito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Ghost Terry. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Mag-iingat kayo palagi, lalo na sa pagsakay sa elevator. Hanggang sa muli.